Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nung nakaraang linggo, tayo ay natapos sa chapter 6, verse 11 at ngayong ay itutuloy na natin sa chapter 6, verse 12. Ang sakop ng ating pag-aaral ngayong hapon ay hanggang sa katapusan ng kabanata, chapter 6, verse 20. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 6, verse 12 to 20. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food. And God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord, and will also raise us up by His power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito nga sulat ni Pablo ay tugon niya sa kanyang mga nabalitaan na nangyayari sa iglesia ng Korinto. Na makikita natin sa unang kabanata, binanggit niya na nakatanggap siya ng report from Chloe's people na ang mga taga-Korinto ay nag-aaway. At yun ang kanyang in-address sa mga unang kabanata, talatang 1 hanggang talatang 4. At sabi sa simula ng talatang 5, ay meron pa isa uling report. It is actually reported that there is sexual immorality among you. So, in-address niya ngayon itong topic of sexual immorality sa kanila at kung paanong dapat isagawa ang church discipline. At sa chapter 6 ay meron uli na sinasabing, you yourselves wrong and defraud even your own brothers. At apparently, sila ay nagdedemandahan at ito naman ang in-address ni Pablo sa chapter 6 verse 1 to 11. Pagtingin natin sa chapter 7, verse 1, ay sinasabi niya na ang kanya nang tinutukoy ay mga bagay na sumulat ang mga taga-Korinto kay Pablo concerning the matters about which you wrote. So, simula sa chapter 7, ay meron na si Pablong mga topic na ia-address at ito ay mga bagay na tinanong mismo ng mga taga-Korinto sa kanya. At itong verse 12 to 20, chapter 6 verse 12 to 20 na ating talata ngayon ay pumapagitan dun sa kanyang pagtugon sa kanyang mga nabalitaan at ito'y itatawid papunta dun sa kanyang pagtakil sa mga tanong ng mga taga-Korinto. Maraming nagpapalagay na itong mga binanggit niya, sexual immorality, itong quotation from verse 12 na all things are lawful for me ay baka nangyayari sa mga taga-Korinto at ito daw ang kanilang pinaniniwalaan. Ngayon tingin ko at tingin din ng maraming komentarista na itong buong talatang ito ay baka walang mismong ganitong pangyayari sa Corinth. Hindi na merong mga taong nagpapalaganap ng ganitong mga paniniwala at dahil dito ay sila ay nagiging malaya, tingin nila malaya sila na
mag-commit ng sexual immorality or kumain ng kahit anong pagkain, kundi sa mga talatang ito siya'y naglalatag ng mga theological truths para i-address niya yung mga dadating na mga tanong. At ito ay makikita natin sapagkat itong kanyang mga sasabihin, halimbawa itong una, all things are lawful for me, but not all things are helpful, ay sasabihin niya ulit sa chapter 10. Yung tungkol sa pagkain ay address din niya simula chapter 10 hanggang chapter 11. At yung sexual immorality at tungkol sa pag-aasawa ay may pagtatakil tungkol sa chapter 7 at meron ding kinalaman dun sa huli niyang tinakil nasa chapter 5. At tungkol sa resurrection, i-address din niya yan sa chapter 15. So itong mga sinasabi niya dito from 12 to 20 ay paglalatag ni Pablo ng mga theological na katotohanan upang mas lalong maunawaan ng mga taga-Korinto ang angkop na kanilang pamumuhay dapat base sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Kung nais nating malaman kung ano ang pinakabuod ng mensahe ni Pablo sa mga talatang ito, ay pwede nating kunin yung huling sentence na kanyang sinabi sa verse 20, glorify God in your body. Glorify God in your body. Yung salitang glorify God, madalas na nating marinig, nagkaroon din tayo ng pag-aaral dito, na ito nga ang dapat na ginagawa ng lahat ng mga mananampalataya, ng lahat ng tao. Sabi sa Westminster Shorter Catechism, ito ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos, para luwalhatiin siya. So, itong pagluwalhati sa Diyos, alam natin yan, at ang mas naiisip natin kadalasan tungkol sa pagluwalhati sa Diyos ay ang mga gawaing spiritual, ang pagsamba, ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, yung pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Pero particular dito sa gustong ituro ni Pablo sa talatang ito ang special sa pagtuturo niya ngayon sa pagluluwalhati sa Diyos ay na ang gagamitin daw natin ay ang ating katawan. Ito ang kakaiba na dapat nating maunawaan ngayon at nais ko ngang maihatid sa atin ang kahalagahan na ang ating katawan ay dapat ginagamit natin para sa pagluwalhati sa Diyos. Hindi lamang ang ating mga spiritual na gawain, hindi lamang sa ating isipan o sa ating puso, yung panloob lang natin na buhay at iniisip natin ang ating katawan ay walang kinalaman sa buhay espiritual, sa buhay pananampalataya o pagsunod sa Diyos. Ang sinasabi at pinapaalala sa atin ni Pablo sa mga salitang ito ay kasama sa pagluwalhati sa Diyos ang ating katawan. Glorify God in your body. At ang madalas nga na mangyari noon pa man, panahon ng mga apostol, hanggang sa ngayon, ay mayroong pagkalimot sa katawan na naiisip na ang katawan ay walang kinalaman sa spiritualidad dahil may mga ilang salita si Jesus halimbawa na wag daw tayong matakot sa makakapatay sa katawan kundi ang makakapagtapon sa atin sa impyerno. So hindi daw yung katawan lamang ang ating dapat iniisip. At totoo naman na magkaiba ang katawan at ang kaluluwa at siguro in some sense merong mas mahalaga yung panloob kaysa dun sa panlabas. Pero hindi dapat natin isipin na yung katawan ay wala sa plano ng Diyos at na ito'y walang kinalaman sa pagluwalhati sa Kanya. Ang isang tendency, instead of glorifying God with our body, tingin natin, we have nothing to do with our body. Or na dapat wala tayong ine-enjoy sa ating katawan. Ito nga yung spirit of asceticism na ina-address ni Pablo sa madaming kanyang sulat at pinakamalinaw sa Colossians 2, kung saan lumalaganap ang katuruan na dapat lumayo na tayo sa mga pagkain, lumayo na tayo sa any sexual activity, even in marriage, kasi ito ay ginagawa sa katawan at ang katawan ay dapat iwan na lang. So, instead of glorifying God with our body, tingin natin ang panawagan sa atin ay do nothing or leave behind your body. At ang isa pang
kabilang tendency, instead of doing nothing with our body, ay do anything with your body. Tingin natin dahil nga yung katawan ay hindi yun ang hinihiling sa atin ng Diyos, tingin natin pwedeng kahit ano na ang ating gagawin. At ito ang ina-address ni Pablo. Sabi niya sa verse 12 ay, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food. Itong mga salitang ito ay nagbibigay ng expression sa pananaw na dahil nga ang ating katawan ay dito lamang sa maikling panahon na mabubuhay tayo bago tayo mamatay at forever na tayong mabubuhay kasama ang Diyos without our body. So sa kanilang pananaw ay yung katawan ay pwede nang gawin ng kahit ano. All things are lawful. At yung tinatawag na naturalistic na pananaw na iniisip na nandito lang sa natural world ang saysay ng lahat ng bagay ay ni-express doon sa verse 13, food is meant for the stomach and the stomach for food. Yun lang ang saysay ng pagkain, para lang yun sa yung tiyan para lang yun sa pagkain. Kung wala itong ibang saysay, edi kumain ka na lang, i-enjoy mo na lang lahat ng iyong gusto. At doon nga nang gagaling yung kasabihan, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. So itong salitang ito ay nag-iisip na wala ngang ibang saysay ang katawan at ang dapat na lang gawin either kalimutan ito, isang tabi ito at mamuhay na lang ng spiritually. So yun yung magko-contemplate na lang sila buong buhay nila, or pwede mong gawin kahit ano dahil nga wala silang saysay. At dito sa mga susunod na talata ay magbibigay na si Pablo ng tatlong theological truths na nagbibigay ng kahalagahan ng katawan. Itinuturo uli sa atin ni Pablo sa mga salitang ito kung bakit may kahalagahan ang katawan at dapat na matutunan natin na ang katawan ay kasangkapan na atin dapat gamitin para luwalhatiin ang Diyos. At una, dito sa talatang 13 hanggang 14 ay nilalatag ni Pablo ang katotohanan na ang katawan ay kasama sa layunin ng Diyos sa kanyang paglilikha. May layunin ng Diyos sa kanyang paglikha at nilikha niya tayong may katawan. At actually, kung isipin natin, naunang magkaroon ng katawan bago magkaroon ng tao. So, gumawa ang Diyos mula sa lupa at wala pang Adan pero nandun na yung katawan. And He breathed life into yung kanyang binuo mula sa lupa at yun ang naging tao. So makikita natin na kasama sa definition of humanity kung ano ang pagiging tao sa paggawa ng kanyang katawan. At kung ito ay nilalang ng Diyos, ginawa niya ito, meron siyang layunin para dito at hindi dapat malayo sa layunin ng Diyos ang katawan. At ang isang binanggit dito ni Pablo mula verse 13 to 14, sabi, food is meant for the stomach and the stomach for food, and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord and will also raise us up by His power. So dun sa salita, not meant for sexual immorality, ay tinutukoy yung na mayroong plano ang Diyos at una ito ay hindi para sa sexual immorality. Hindi yun ang layunin ng Diyos kaya ka binigyan ng katawan. So hindi dapat papunta doon ang paggamit ng ating katawan at hindi dapat natin isipin na yun ang purpose kaya tayo binigyan ng katawan. Noong sinabi niya na it is not meant for sexual immorality, ay sinabi rin kung para saan. Instead of sexual immorality, sabi, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord. Ito ay para sa Diyos. So mayroong layunin ng Diyos, ang pagkakasabi, para daw sa Kanya. So yung paggawa ng Diyos
ng tao na may katawan, ginawa niya yon for His own purposes. Isang lantarang pagkakasabi nun ay yung ngang nasa Colossians 1, that everything is created through Him, through Christ, and for Christ. So yung paggawa ng katawan ay ultimately has a purpose to the glorifying of Christ. Kung babalik tayo dun sa account of the creation of man, sa Galatians 1:27 to 28, Genesis 1:27 to 28, ay makikita natin na ito'y nakakabit actually sa sexual activity. From the time na kinreate ang tao sa pagkakakwento, 1:27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So una pa lang, kasama actually ang sexual intercourse na mangyayari sa mga layunin ng Diyos. At pagdating nga, pagkakalalang pa lang ay ginawa na silang male and female dahil kasama na sa plano niya that they will have sex and multiply. Pagdating sa 28, He blessed them. God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." So sa pagkagawa ng Diyos sa tao, nilalang niya talaga ang tao as sexual beings who He commanded right after to reproduce, at ito ay gagawin through sexual activity. At sa disenyo ng Diyos, sexual activity is a pleasurable activity. It is something that has been the greatest temptation of all the saints throughout history. That's why it is heavily addressed throughout Scripture, at ito ang nagpahulog sa mga pinakamatayog na mga santo, mga hinirang ng Diyos, maging mga mangangaral. Ito ang naging pagkakahulog ng maraming tao dahil ito nga ang isa sa mga pinakamalaking temptation na nadadanasan natin habang tayo ay nabubuhay. Pero, sabi nga, it was not meant for sexual immorality. Pero hindi rin ibig sabihin na yung paglalang ng Diyos ay dahil hindi for sexual immorality, wala nang kahit anong sexual activity. Even in the very first, the beginning of creation, sexual activity was in the mind of God, was in the plan of God, and it was meant to be something good and is something, a blessing given to them. So ito ay binigay pa talaga mismo sa kanila na kanilang dapat tatanggapin ayon sa 1 Timothy 4:3, to be received with thanksgiving. Ito ay tatanggapin at gagawin bilang pagpapala sa kanila. So, makikita natin ang layunin ng Diyos kung lalo pa nating palalalimin, maunawaan ang layunin ng Diyos na kanyang sila'y pinagpala, na sila'y dapat magparami. Ito'y sang-ayon sa kanyang ultimate plan that there will be a vast multitude worshiping Him as He shows to them His glory. So, itong paglalang ng Diyos ng tao at sa pamamagitan ng sexual activity of human beings in marriage ay dadami sila at sila'y magiging maraming tongues and nations, and they will behold the glory of God and sing His praises. Yun yung ultimate purpose of God in creating them, in commanding them to multiply, at sila ay luluwalhatiin nila dapat ang Diyos. Pero hindi nga dapat sexual immorality ang pupuntahan, kundi kung ano ang ibinigay ng Diyos, kung ano ang naaayon sa pagpapala ng Diyos at kanyang mga kautusan. Binanggit din na the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, at may dinagdag si Pablo, and the Lord for the body. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na the Lord was created for the body, dahil the Lord Christ was not created, pero at least ang makukuha natin dito, the Lord Jesus Christ is not against the body. Ay hindi siya tumatayo laban sa kahit anong kaaliwan na pwede nating ma-enjoy sa ating katawan, kundi sinasabi pa nga mismo ng maraming
salita sa banal na kasulatan na ang ating Panginoon ay nag-iingat sa ating katawan. So sinasabi sa Psalm 104 na siya ang nagbibigay sa atin ng ating mga pagkain. Psalm 104 verse 14 to 15, ang Diyos, God causes the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth. At maliban sa pagkain na magbibigay ng kanilang pangangailangan, sabi sa verse 15, ay binigay din ng Diyos ang wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. So hindi lang na binibigay sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangan, meron pang mga kaaliwan sa wine, sa oil, sa bread, at ito'y para lamang sa ating kaaliwan, sa kaligayahan, at ito'y tatanggapin natin ng may pasasalamat sa Diyos. So ang God, the Lord, is not against the body, He is for the body. Maliban sa pagkain, ay meron ding pagpupuri sa mga awit, sa kanyang pagkakaloob ng tulog. Sabi sa Psalm 127, verse 2, "It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." So itong makikita natin na meron ngang dapat na pagpupuri mula sa atin sa Diyos, sa kanyang pangangalaga sa ating katawan, at maging ang tulog ay kasama sa kanyang kaloob. At sa kanyang pagbigay ng tulog, ibibigay din niya sa kanyang awa ang paggising. Ito'y sinasabi sa Psalm chapter 3 verse 5, "I lay down and slept, I woke again, for the Lord sustained me." So sa ating pagtulog ay wala na tayong consciousness, ay hindi natin alam kung merong gustong pumatay pala sa atin habang tayo natutulog, at actually yun ang konteksto ng Psalm chapter 3, na merong gustong pumatay sa kanya habang siya ay natutulog sa kuweba. At nagpapasalamat ngayon si David na sa kanyang pagtulog, kahit na merong yung kanyang sariling anak ay gusto siyang patayin with 12,000 soldiers, ay sabi niya, "I lay down and slept, I woke again, for the Lord sustained me." Sa Matthew chapter 6 verse 30 ay may pasasalamat, ay papaalala na ang Diyos din ang nagkakaloob sa atin ng ating mga masusuot. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating pangailangan na damit. At meron din sa Matthew chapter 10 verse 30 na isang pagpapahayag kung paanong ang pag-iingat ng Diyos ay umaabot sa lahat ng detalye, maging bawat hibla ng ating buhok ay nasa kanyang soberanong pangangalaga. So ito ang makikita natin na ang Diyos na lumikha sa atin ay nangangalaga sa atin at pinapahalagahan ang ating katawan. At siguro ang talagang pinakamataas na pagpapahalaga sa katawan na makikita natin ay na sa layunin ng Diyos na iligtas ang tao, si Kristo ay nagkatawang tao. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, the Word who was the eternal Word, in verse 14, He became flesh and dwelt among us. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 9 na the fullness of God dwelt in Him bodily. So makikita natin na yung kaluwalhatian ng katawan ay mas lalo nating nauunawaan dahil si Kristo mismo ay nagkatawang tao at kasama ito sa kanyang layunin. At sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 24 that He bore our sins on His body at the cross. Pagdating dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14, dito sa ating talata ngayon, ay binabanggit niya na God raised the Lord, magkatapos siya ay mamatay, God raised the Lord and will also raise us up by His power. So pwede naman kung wala talagang saysay ang katawan, matapos mamatay si Kristo, ay iniwan na lang yung katawan. Dahil nga natapos na yung kanyang bodily work. Pero kasama nga kasi sa layunin ni Kristo na ang tao ay maluwalhati ng may katawan. So pinakita una na si Kristo ay nabuhay muli at
sa kanyang katawan hanggang ngayon, merong katawan si Kristo at kakaiba na ang kanyang katawan ay meron pa ding sugat dahil ito ay patutuo ng kanyang maluwalhating gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. At maliban doon, at sasabihin nga sa 1 Corinthians 15 na tayo ay bubuhayin muli to have a body like His. So ito ang kahalagahan ng katawan, kasama ito sa layunin ng Diyos sa paglilikha sa atin. At hindi dapat natin isipin na ito'y sandaling tahanan lamang natin habang tayo mabubuhay ng maikli dito at maaari nating gawin ng kahit ano sa ating katawan or na dapat nating kamuhian ang katawan at huwag gumawa ng kahit ano. Ang katawan nga ay kasangkapan sa pagluwalhati ng Diyos, kasama ito sa kanyang layuning paglilikha. Ngayon, maliban sa otoridad ng Diyos na nilikha niya ang tao at dahil dito meron siyang karapatan na hingin sa atin ang kahit ano dahil siyang lumikha sa atin, maliban sa kanyang paglikha sa atin ay ipinatong niya dito ang kanyang kautusan. At dahil siya ay nag-utos ng kung ano ang dapat na ginagawa natin habang tayo nabubuhay sa ating katawan at kung ano ang hindi dapat ginagawa sa ating katawan, ito ay nagdadagdag muli ng isa pang dimension ng ating pag-unawa kung paano dapat natin luwalhatiin ng Diyos. At ito ay nang mamuhay tayo sa katawan ng naayon sa kanyang kautusan. Maliban sa disenyong ginawa niya para sa atin sa paglilikha, merong mga malinaw at lantarang sinabing mga kautusan, ito ang mga dapat nating gawin at ito ang mga hindi natin dapat gawin. At ang mga kautusan nito, makikita natin dito nga ay binanggit yung sexual immorality. Doon nga sa naturalistic na pananaw na iniisip na yung buhay ay limitado lang sa kung anong nakikita natin, kung ano ang nasisense natin with our natural senses, ay walang place for morality. Para tayong mga hayop lang na nabubuhay according to our instincts. So sa mga hayop, kapag nakikita natin ang mga hayop na nagpapatayan, hindi natin iniisip na ito ay there's something morally wrong dahil ito ay just part of their instincts. Kapag nakikita natin ang mga hayop ay having sex with its child, ay parang wala lang din kasi nga ito ay isang natural instinct. Hindi natin naiisip ito na morally scandalous at ganun din yung mga hayop na iba-ibang yung lalaki, may iba-ibang magiging sexual partner dahil nga yung kanilang instinct to reproduce ay ginagawa lang nila without any sense of morality. Ngayon, siguro, meron tayong naipapatong na morality, may skandalo kang konti kung may ganun kang nasisense sa kanila. Pero, iba ang tao. Ang tao ay nilalang at inutusan ng Diyos at He is iba sa ang pagkakaiba ng tao. He is created in the image of God at ang isa sa mga pinaka nag-iiba sa atin ay tayo'y nagsasalita. At yung ating pagsasalita ay isa sa nagkukonekta sa atin sa Diyos na ang Diyos ay nagsasalita din sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng relasyon sa Diyos. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at binigyan niya tayo ng mga kautusan. Sa naturalistic point of view nga, ang adultery will only be a natural instinct na gagawin lang natin ng sexual activity dahil merong sexual urge, kailangan ng sexual satisfaction at kahit saan pa yan, isa lang naman itong physical activity. So, pwedeng isipin na ito na wala namang mali dito. So, lalo na yung salitang, yung ang pangangalun niya, kung meron ka mang asawa, ay kapag ikaw ay nakisiping sa ibang babae,
ay pwede mong sabihin o pwedeng mai-argue, hindi ko naman sinaktan yung asawa ko. Kasi nga, hindi siya yung aking nakasiping. So, dahil hindi naman kayo, walang kinalaman yung inyong katawan sa isa't isa. So, ito ang isang naturalistic point of view na ang tinitignan lamang ay yung katawan, yung natural realm. Pero pinapaalala ni Pablo dito sa verse 15 to 18 na mayroong moral realm na ginagalawan ang tao. Tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kautusan ng Diyos at ito ay hindi man ito masisense ng mga hayop, pero tayo ay mayroong konsyensya, meron tayong sense of right and wrong at kung isipin natin ang pagkahulog ng sangkatauhan ay isang natural activity, kumain siya ng bunga. Pero dahil nga ito'y lumabag sa kautusan ng Diyos, ito ay sumira sa buong nilikha na nawala ang order of everything dahil nga ito'y labag sa kautusan ng Diyos. At tayo ay dapat na magkaroon itong consciousness of the moral reality kahit na hindi ito naturally sensible to us, hindi ito nakikita, hindi ito na nasusolve ng science. Ito ay within the realm of the spirit and morality. Sa German, yung German translation ni Martin Luther noong commandment na thou shall not commit adultery, ang ginamit niyang salita for adultery ay ehebrechen. Yung salitang yun ay isang compound word na yung salitang ehe ay marriage at yung brechen ay to break. So, yung sa lingwahe ng mga Aleman, sa German, ay nauunawaan nila na ang adultery ay hindi lamang isang sexual activity, hindi about the physical activity that you do, kundi you are breaking marriage. Merong yung relasyon mo sa iyong asawa na nabuo kahit na walang physical manifestation nito necessarily dahil kayo'y nagpangakuan lamang, meron kayong connection, marriage covenant. At sa iyong physical activity na gagawin outside of that covenant and you engage in sexual activity, you break marriage. So, ito ay sumasalamin dun sa katotohanan na meron ngang moral reality na hindi na nakikita, hindi nahahawakan, at ito ang kasama ito dapat sa ating sensibilities as spiritual people. Itong tinutukoy ngayon ni Pablo, pagdating sa verse 15 to 18, sabi niya, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. So dito sinabi ni Pablo na ang atin daw mga katawan ay members of Christ. Ito ay naipapaliwanag din ng verse 17, he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Tayo ng mga sumampalataya sa pangako ng Diyos na may kapatawaran sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayo daw ay members of Christ. Meron tayong ganung relasyon sa Diyos at sa ating, kung tayo ay magkaroon ng sexual immorality, at dito ang kanyang ginamit na example ay prostitution, ay sinira mo yung relasyon mo sa Diyos. So yung members of Christ ay ginawa mong members of a prostitute. At ito ay hindi nga dapat kailanman gawin. Kung sa naturalistic na worldview, ang sexual activity ay yun lamang a connection, intimacy between two physical bodies, dito sinasabi nga ni Pablo na mayroong spiritual reality that we should be awake to. At sinasabi niya na if yung sa verse
16, sabi niya sa verse 16, "Do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her?" So ito ay sinasabi ni Pablo na may kahulugan yan. Hindi yan walang saysay na pagkakabit lamang ng dalawang katawan. Ang isang taong who joins himself with a prostitute becomes one body with her. You gain a spiritual connection. You break your covenant with God. You break your covenant with your spouse. At ito yung moral realities na naisasantabi kapag tayo ay tumitingin na yung katawan ay para lang gawin ang kahit ano sa katawan. So ito ay paalala ni Pablo na tayo nga ay moral creatures at yung ating katawan ay nasa ilalim ng ilang mga kautusan na nagsasabi sa atin ito ang mga dapat nating gawin na nakaluluwalhati sa Diyos at ito ang mga bawal nating gawin dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa pangalan ni Kristo. At ito'y makakasira sa atin, makakasira sa ating relasyon sa ating mga kapwa. Ito ay makakasira ng ating sarili. So, maliban sa binigay nga sa atin ni Pablo ang kahalagahan ng katawan. Una, dahil kasama ito sa layunin ng kanyang paglilikha. At pangalawa, dahil merong binigay ng mga kautusan na maglilimita at magdidirekta kung paano dapat tayo mamuhay sa ating katawan. At ang huli, na nagbibigay ng kahalagahan sa katawan at kaya dapat nating matutunan na ito'y kasama sa kasangkapan ng pagluwalhati sa Diyos, ay sinasabi niya na dahil ito ay tinubos ng Diyos sa isang hindi masukat na halaga. Sinabi niya sa verse 19, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?" And ginamit niya yung salita na ang ating katawan daw ay templo. Ibig sabihin ito ay consecrated or hiniwalay ng Diyos for this purpose. Ibig sabihin ay kumilos ang Diyos maliban pa sa kanyang paglilikha sa lahat ng tao. Yung mga mananampalataya ay kanyang ibinukod para sila'y manahan sa kanila ang banal na Espiritu. So you are a temple of the Holy Spirit. At sinasabi niya sa dulo ng verse 19 hanggang 20 na you are not your own, for you were bought with a price. So tayo daw ay hindi lamang na tayo ay nilikha, hindi lamang na tayo ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno bilang hari at tagapangasiwa na nangangalaga sa atin, nagsasabi kung ano lang ang pwede natin gawin. Siya ay tumubos sa atin at ito'y tinubos niya sa halaga ng kanyang dugo. You were bought with a price. Ito nga ay mas lalong nagpapaigting ng claim of God over our lives dahil hindi lamang na siya'y lumikha sa atin, hindi lamang na siya'y nag-utos sa atin. Ang ginawa natin, meron na ngang matinding distance between us as a creator and creature at merong isang holy law pero hindi natin yun tinupad. Tayo ay sumuway doon, tayo ay lumayo sa ating creator at dahil doon tayo ay deserving of death and punishment. Pero mula nga doon sa kalagayan na tayo ay narapat ng mamatay, ay tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at kaya ngayon ay mas lalong napaigting ang claim niya sa ating buhay, mas lalo tayong naging sa Kanya sapagkat tayo nga ay tinubos niya. Ito ay napapahayag sa ating Confession of Faith on the Law of God. Sa kanina kinote ko ito, chapter 19 of the Law of God, paragraph 5, sabi, "The moral law doth forever bind all, as well justified persons as others, to the obedience thereof."
Sinasabi dito, ini-state na yung ngang moral law, yung utos sa atin ay patuloy na sumasaklaw sa ating buhay, na kailangan natin itong sundin, tayo man ay justified na. Tas dito may kasunod, not only in regard of the matter contained in it, but also in respect of the authority of God, the Creator, who gave it. So, maliban sa dahil mabuti at banal ang utos na kanyang binibigay, kaya dapat itong sundin, ay dahil may otoridad ang Diyos na hilingin sa atin ng kahit ano dahil siya ang ating manlilikha. At ito pa may kasunod, neither doth Christ in the gospel anyway dissolve, but much strengthen this obligation. Mas lalo pang pinagtitibay ni Kristo ang ating obligasyon na sundin ang mga kautusan ng Diyos dahil nga tayo ay kanyang tinubos at dahil tinubos niya tayo mula sa ating pagkakasala, ay mas lalong napaigting sa atin na kailangan nga nating sundin ang kanyang mga kautusan. At dito nga ang kailangan nating maunawaan na kaya napaigting ang ating sa kautusan ng pagliligtas ni Kristo, hindi na mas lalong bumibigat sa atin ang kautusan, na strengthen ang obligation na ito dahil nga tayo ay tinubos niya from sinning at ngayon meron na tayong kalayaan at kaligayahan na magawa ang kanyang kautusan. So, itong pagbabayad ni Kristo ng kanyang dugo na tubusin ang mga taong sumuway sa mga kautusan ng Diyos, tubusin ang mga taong lumayo sa kanilang manlilikha, ay ngayon napalaya na para sila ay mamuhay ng naaayon sa pag-uutos ng kanilang manlilikha. At dahil daw dito, sabi ni Pablo, so glorify God with your body. Ngayon tayong napaalalahanan na tayo nga ay nilikha ng Diyos at kanyang inutos, at dahil tayo lumayo, tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ngayon daw ay we glorify God with our body. And paano ba gagawin yung glorifying God with our body? Dito sa ating teksto, ang mga binanggit, una ay sa verse 18, flee sexual immorality. Yun yung isang paraan to glorify God in our body, ay tayo daw ay lumayo from sexual immorality. Pero again, tulad ng nabanggit ko na din kanina, hindi ibig sabihin ng lumayo from sexual immorality ay isipin natin na pinagbabawal ang kahit anong sexual activity. Sa katotohanan, tulad din nung nangyari kay Adan, nung si Adan ay binigyan ng kautusan na huwag kakainin yung isang bunga, ay kasama nun ay binigyan siya ng kautusan na pwede kang kumain ng lahat ng bunga sa lahat ng ibang puno. So, yung pagbabawal na iyon sa isang na kumain dun sa isang puno, ay merong actually pagpapala na malaya siyang kumain sa lahat ng ibang puno. At actually, sa atin nga ay hindi pinagbabawal ang any sexual pleasure, merong malayang enjoyment of sexual pleasure in the confines of marriage. At ito ay isang pagpapala sa atin kasama sa kanyang disenyo, at ito ay something that we should receive with thanksgiving. Paulit-ulit kong sinasabi yung salitang receive with thanksgiving, ginamit yun ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4, verse 3. And sabi niya, simula verse 1, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is made holy by the word of God and prayer. So dito, sinasabi nga na hindi ipinagbabawal ang pag-aasawa
at hindi ipinag-uutos na kailangan na nating tumigil sa pagkain ng anumang iba-ibang pagkain. Sinasabi pa dito ni Pablo na yun daw ay teaching of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. At sabi, ito daw ay dapat natanggapin, kasama ito sa nilikha ng Diyos na mabuti, at dapat itong tanggapin with thanksgiving. At ito ang isa sa mga pamamaraan, if we flee from sexual immorality, tayo ay tatakbo to the purposes of God for sexual intimacy, at ito ay something we can receive with thanksgiving, and God is glorified. Masasabi rin natin to tungkol sa pagkain, na ang pagkain is something we receive with thanksgiving, at ito ay sa ganitong paraan, God is glorified. Maliban sa sinabing yun na flee sexual immorality, isa pang makukuha natin sa teksto na magbibigay sa atin ng katuruan kung paano natin maluluwalhati ang Diyos sa ating katawan, ay dun sa salita sa verse 13 na instead of sexual immorality, what we are meant for, what the body is meant for, is for the Lord. Ito ay napaka-general na term, pero kung anumang paraan na ang ating katawan ay magamit natin in the service of the Lord, in glorifying the Lord, ay maaari natin itong gawin. Sinasabi sa Psalm 35, taste and see that the Lord is good. Ngayon ito ay isang metaphorical na lengguwahe, poetic, pero katotohanan din naman na in our bodily existence, maaari tayong makatikim, makakita ng kabutihan ng Diyos, at ito ay isang bagay na maipagpapasalamat natin at maluluwalhati ang Diyos. Sinasabi sa Galatians 3 na natatanggap natin ang Espiritu at ang kanyang mga biyaya by hearing with faith. So ang ating tenga ay maaari nating gamitin sa pakikinig ng may pananampalataya sa ganitong paraan na luluwalhati natin ang Diyos sa ating katawan. Sinasabi sa Romans 10 that if we confess with our mouths that Jesus is Lord, we will be saved. So dito ginagamit natin ang ating mga bibig, at sa ganitong paraan maluluwalhati ang Diyos sa ating katawan. Ganon din ang sinasabi sa Psalm 96, we can sing of God with our mouths. Psalm 95 at 97, we can shout and proclaim His praises. Ito ang paggamit ng ating katawan for the glory of God. Nabanggit din sa Isaiah na kinote sa Romans chapter 10 na magagamit natin ang ating paa to bring the gospel to people who have not yet heard the good news of God's salvation through Jesus Christ. At ginamit naman sa 1 Thessalonians 4 na tayo daw ay we should work with our own hands at tayo magiging kasangkapan to provide for ourselves and our family and to serve others. Sa ganitong paraan, ang ating katawan ay nagagamit natin in proper use according to God's creation and according to God's commandments. So itong mga salitang ito ay paalala ni Pablo para sa atin, at ang atin ngang katawan ay itinalaga ng Diyos para siya ay maluwalhati, at binibigyan niya tayo ng paalala na ilang mga katotohanan upang tayo ay magkaroon ng mas malalim na motibasyon na gamitin nga ang ating katawan para luwalhatiin ang Diyos. Para sa ating lahat ay pinapaalala na tayo nga ay nilikha ng Diyos, at sa kanyang paglilikha, meron siyang layunin para sa atin. Sa kanyang salita ay pinapahayag niya ang kanyang mga layunin, at kung ito ay ating aaralin, ay makaya nating mamuhay ng naayon sa kanyang itinakda para sa atin. Para din sa ating lahat ay ihinahayag na tayo nga ay nasa ilalim ng soberanong Diyos na nagbigay ng mga kautusan na banal, na nagsasabi kung ano ang tama para sa lahat ng tao, kung anong makakaluwalhati sa Kanya. At kaya nga, kung atin itong aralan mula sa salita ng Diyos, ay may paglilinaw sa atin kung ano dapat ang buhay na narapat sa lahat ng tao para maluwalhati ang Diyos sa ating katawan. Pero lahat nga tayo ay
lumayo sa disenyo ng Diyos para sa atin at tayo ay sumuway sa mga kautusan ng Diyos para sa atin. Kung ikaw man ay hindi pa mananampalataya ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos dahil sa iyong paglayo sa Kanya, pagsuway sa Kanyang kautusan, at kailangan mo nga na magsisi sa iyong kasalanan at kumapit sa kaligtasan na pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na ikaw ay sumampalataya lamang sa Kanya at mailalakip sa iyo ang Kanyang katwiran at makatatayo ka sa harap ng Diyos at magkakaroon ng kasiguraduhan na ikaw ay matatakpan ng Kanyang pag-ibig. At para nga sa atin na mga mananampalataya, pinapaalala sa atin ni Pablo sa mga salitang ito, muli ang ating kaligtasan na tayo nga ay tinubos na. Tinubos tayo ni Kristo, kaya't mas lalong meron tayong dahilan upang mamuhay ng naayon sa disenyo ng Diyos para sa atin at para sa naayon sa Kanyang mga kautusan. Kung yung God's creator, authority as creator and His authority as lawgiver ay nagdidiin lang sa atin ng Kanyang sovereignty, pero His redemption of our bodies by the price of His blood ay nagiging ang Kanyang mga kautusan, the law becomes sweet to us as honey, dahil nga ito ay pinapakita sa atin na hindi na out of a fear of the terror of the law and of God ang ating pagsunod sa Kanya, kundi out of gratitude na unang pag-ibig niya sa atin, tinubos niya tayo bagamat tayo ay lumayo sa Kanya, at dahil dito meron tayong dahilan at kaligayahan na mamuhay ng naayon sa Kanyang kautusan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw nga ay soberanong Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ay banal at ang iyong mga kautusan ay sumasalamin sa iyong kabanalan. Ngunit kami, Panginoon, ay mga makasalanan na kumakalimot sa iyo bilang aming tagapaglikha at sumusuway sa iyong mga kautusan. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at dinala mo kami na sumampalataya, makita ang aming pangangailangan ng kaligtasan at matutong kumapit lamang kay Jesucristo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mas lalong maunawaan ang iyong pagtubos sa amin, mas lalong maunawaan ang kaluwalhatian ng iyong pagliligtas sa amin, nang sa gayon ay mas mapalalim pa nga ang aming pasasalamat sa ginawa mo para sa amin, at kami mamuhay nga ng naayon sa iyong disenyo para sa amin, naayon sa iyong mga kautusan, at kami nananampalataya, Panginoon, dahil na ikaw ay mabuti, ikaw ay banal, at ang iyong disenyo para sa amin, ang iyong kautusan na ibinibigay sa amin ay para din sa aming ikaliligaya. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na lalo pang maunawaan ito at sampalatayanan ito, nang sa gayon ang lahat nga ng aming gagawin, maging sa aming katawan, maging sa mga pinakamaliit na gawain na pagkain o pag-inom, ay gawin nga namin ito para sa ikaluluwalhati lamang ng iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.